po girls, good evening. So ito na, nasa ikapitong araw na tayo ng 31 days ng kwentong katatakutan sa Pasko. Buksan na natin kaagad yung ating ika-7th na Advent Calendar window. Okay, sana makisama, bumukas ka agad. Okay, huwag ka na magpakipot. Okay, so madukot sana natin kaagad yung chocolate na ito. Minsan kasi ang hirap niyang kunin. Okay, so ayan, tingnan natin kung ano mang shape to. Horseshoe. Okay, hindi ko alam kung ano kinalaman yan sa Pasko pero sige, kainin na natin. Alright, simulan na natin pong basahin ang ating pong ikawalong kwento para po sa 31 days ng kwentong katatakutan sa Pasko. Ang title po ng kwentong ating babasahin ay ang Lola Kong Manggagamot. Mahaba po ang kwentong ito. Tungkol po ito sa lola kong manggagamot at pagpapasa. Year 1990 na naghiwalay ang mga magulang ko at dinala kami sa probinsya. Iniwan kami sa lola namin at siya'y nag-alaga sa amin sa loob ng 4 na taon. Habang ang tatay ko naman ay nagkatrabaho dito sa Maynila. Habang nandun kami, naranasan namin talaga ang hirap ng buhay. Dahil hindi regular na magpadala sa amin ang tatay ko. So bali yung lola ko ang bumubuhay sa amin at isa siyang kumadrona. Buong barangay ata, siya yung nagpaanak. Bukod doon, nagagamot din siya gamit ng orasyon. Nang buhot, ito yung sinidihan tabako na pabaliktad yung apoy na nasa bibig niya. Gumagamit din siya ng laway. Kapag malala na, may halo siyang karayom na nakabaluktot na nakatago sa kanyang libreta at siya lang yung nakakakita nun. Tinutusok niya sa katawan ng tao na parang acupuncture. Magaling siyang magpaanak at manggamot, kahit kagat ng aso pa yan o ahas. Dahil bata pa nga at may kakulitan, one time, nakipaglaro ako sa kapitbahay namin at nagaksaya ako ng bigas, so niluto namin dahil nagbahabahayang kami. Nagalit yung magulang, syempre, at ako yung itinuro para di siya mapalo. Sabi ng kapitbahay namin, "Hay nako, kung hindi lang magkukulam yung lola mo, dito palang sasaktan na kita." Sa totoo lang, ay hindi ko pa naman nakita yung lola ko na nangkulam. Naggagambot pa nga siya ng kinukulam. Kahit sa pagpapaanak niya, isang beses ko pa lang siyang nakita na namatayan ng bata. Yung nanay ay binugbog kasi ng asawa, kaya napaanak ito ng maaga. As in gamot na orasyon lang talaga siya na may lana na kumukulo kapag may aswang o masamang elemento. Isang beses, dahil malakas ang ulan, nakitulog kami sa pinsan namin, kaso hindi ako makatulog. Ginising ko yung kapatid ko para umuwi na lang kami kahit umuulan kasi parang hinihila ako pa uwi. Pag uwi namin, nakita namin yung lola namin na may malaking paso sa braso. Sabi niya na naginip daw siya na nasa purgatorio siya at may nakaitim na babae na nakabandana din ng itim na nakatakip sa kanyang muka at hinahabol daw siya nito ng takbo. Takbo daw siya ng takbo, pero kahit saan siya lumingon, nandun pa rin ito. Hanggang sa natabi niya nga yung gasera at lumiyab yung mga gamit na nasa uluhan niya. Simula nun, parang dumalang na siyang manggamot at naging active niya siya sa church, pero nagpapaanak pa rin siya. Hanggang sa nagkasakit na siya at na-confine siya noong year 1994. Umuwi na yung tatay namin kasi parang hinihintay na lang siya. Sabi sa ospital, patay na daw si lola. Kaya iuwi na lang daw namin since si lugar ng tiyahin ko ay tatawid pa ng dagat at sasakay na bangka. Sinakay namin siya. Nakahiga na may saping kumot. Maya-maya, huminga siya. So natuwa kami. Pero parang comatose na siya. Mga umabuti ng 3 araw. Yung pang 3 araw, pinatawag yung tatay ko. So ang isip ko, huling paalam na talaga. Umakyat kami ng kwarto at nakita ko yung papa ko na nakaluhod at hawak yung kamay ni lola. Bigla siyang umanga ng napakalaki at alam niyo yung nalagutan na ng hininga tapos may lumabas na puro laway. Pagkatapos ng lumabas yun, saka namatay na talaga yung lola namin. Fast forward, napag-usapan namin mag-asawa yung tungkol sa orasyon. Sabi niya, malas daw sa buhay yon, lalo na sa mga napapasahan dahil gumagapang daw talaga kahit anong kayod mo, which is totoo nga.
kasi feeling ko si Papa ang nakakuha. Baka nga yun yung panggangal ni Lola. Napakahirap ng buhay nila kapag may work siya, saglit lang ay wala na naman. By the way, may second family na pala yung papa ko at meron silang isang anak. Pero ang damay pa din kami kasi anak pa din naman kami. Last year lang namatay yung sister ko at sabi ko sa kanya, "Pa, kayo po ba yung nakakuha nung kay Lola?" Ang sagot naman niya sa akin, "Oo, atin-atin lang naman ang panggagamot." So ayun, ginagamit niya na pang personal lang. Ngayon may edad na siya, di ko alam kung paano mangyayari. Kasi ayoko talagang kunin talaga for the sake of my kids. Dahil malas daw ito. Sabi naman nila sa mga albularyo ipasa. Kaso hindi magiging effective kasi kailangan anak daw. Kaya kinusap ko yung kapatid kong lalaki na sabi ko, siya na lang. Kaso sabi ng tatay ko, ako daw talaga. Di ko tuloy alam kung paano ko tatanggihan kasi ayoko talaga. Total, halo-halo na tayo dito. May idea po ba kayo sa ganito? PS. Before pala namatay yung lola ko, ang plano niyang kudlitan, para sa hindi Bisaya, susugat ang palad ang may linya para maputol, gagawin niya tuwing mahal na araw at 12 midnight ng peklat na yun, ang para mag-cut sa linya kasi mawawala ang buhaya na line, yung palad ko kasi may buhaya daw na nakanganga. Lahat daw ng kapatid ko kakainin ko. 2 kapatid ko na ang namamatay at una yung babaeng 1-year-old pa lang. Yung pangalawa, girl din last year lang at nag-iwan ng 2 anak. Sorry, napakahaba. Medyo magulo yung pagkakakwento niya. But anyway, ngayon ko lang narinig yung ganito na may buwaya na line. So parang hindi ko maintindihan itong sinasabi niya na kakainin daw niya yung mga kapatid niya. Parang ano yun? Parang cannibal, ganyan. Yung pala, Diyos ko, napakarami pa kasi mga parang pasikot-sikot na hindi na lang niya sabihin na parang mamamatay lahat ng kapatid mo o ikaw lang yung may iwang buhay kasi parang i-absorb yung energy nila. May mga ganito pa silang tinatawag ng mga buha-buhaya, mas madali yung ipaliwanag na para bang for some reason hinihila mo lahat ng mga life force nila at ikaw yung matitirang buhay, ganyan. But anyway, so ewan ko, at least siya yung ano, di ba? At least siya yung mabubuhay, pero may pagka-selfish man, pero, you know, okay. But anyway, mabalik tayo sa kwento niya. So, marami akong ano dito na, actually, nakarinig na rin ako na ganitong kasabihan na, yung mahirap nga daw yung buhay ng isang albularyo. Which I suppose, yes, kasi nga, supposedly, dapat hindi naman talaga nila ginagamit yung kapangyarihan nila o yung kakayahan nila para yumaman sila, hindi nila pwedeng hindi sila dapat talaga naniningil. And then, pero grabe naman to talagang parang talagang maghihirap, talagang parang para silang gagapang sa lupa. Kumbaga, parang ano ba to? Ano bang purpose nito? Para bang talagang lang, yung para bang hindi ko masyadong magets kung ano to. Bakit ikaw na nga yung tumutulong pero parang gagawin pang mahirap yung buhay mo? Di ba dapat kung gusto kang makatulong ka, dapat gawin nilang maruwasa ang buhay mo or hindi naman sa maging mayaman ka pero parang okay, i-bless kita. Okay, para bang hindi kita bibigyan ng mahirap na buhay, hindi naman kita papayamanin pero tipong darating na lang sa iyo yung mga blessing basta tumulong ka sa ibang mga kasama mo sa yung mga kapitbahay mo, yung mga lumalapit sa iyo, tulungan mo. Pero grabe naman tong parang ikaw na nga yung tumutulong pero ikaw pa yung maghihirap. So anong benefits mo doon? Para bang wala, parang tulong ka na ng tulong pero walang tumutulong sa iyo, pero ikaw yung naghihirap. Pero baka naman ang dito is pag namatay ka, okay, so if doon ka mag-reap ng lahat ng mga blessings na dapat mapasay iyo. Okay, kapag patay ka na. So iyon, ikaw magano ka na lang, umasa ka na lang kung mangyayari man yun. But anyway, hope na nag-enjoy kayo sa ating story for today. So meron tayo ulit bukas, so 31 days po ito. Salamat po sa inyong pagsubaybay. I hope na nagustuhan yung ating kwento. At ang cute ko, diba? Pink yung hair ko. Bye-bye!